yung klaseng pag-iisip meron itong mamang to, no? Tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, Ako kasi, ito isang malaking propaganda. I don't think the Duterte quote-unquote supporter congressmen will do that. Number one, alam naman nila na hanggang ngayon, hawak pa rin po ng administrasyon ang mga congressman. I don't think. Second, with the likes of BP Sara Duterte and the Duterte per se, o si Pulong Duterte, hindi sila ganyan na ipapapush nila, o impeach nyo na. Because they know, tandaan ninyo dadaan ito sa lower house, sa Kamara, dadaan yan sa mga congressman. Doon pa lang, napakahirap ng palusutin yan. Para ka talagang dadaan sa butas ng karayom, ika nga. Lalo naman sa Senado. Pag umakyat sa Senado, naku po, yari yan kay yari yan doon sa dalawang self-righteous leader ng Senado na walang iba kung hindi si Senate President at saka itong si balalay niya si Lacson. Hindi totoo Imposible. Kaya ako I don't think kung meron man na gustong magpa-impeach na mga congressmen nating representante natin dyan sa Kamara, for sure ako, walang basbas yan sa mga Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte gumalaw. Yung ganyan, ako po. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Wow! Gago! Ang judgmental mo Ano kang klase kang opisyal ka? Galing na sa bibig nito yun Lilustay daw ang pera. Napatunayan ba? Pangalawa, tumanggap daw sa mga drug lords. Wow! Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, Auntie Claire. Maganda siguro, aminin nyo muna kung meron ba talagang vault dyan at ano nilalagay na pera dyan sa vault. Kanino nyo pinamimigay na vlogger yan. Talagang nanggagaling daw sa drug lord. Bakit ipapapatay ng mga Duterte yun? Kundi isipin nyo to sa dami-dami daw nanggagaling daw yung pera sa mga drug lord. Bakit ipapapatay ni Duterte kung nanggagaling pala doon ng pera? Ang labo nyong kausap. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya Hindi nagnakaw, saan nyo nadala? po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects Paimbestiga. at maaaring naging sanhi. Pautot nyo lang yun. Pautot nyo lang. Pinaimbestiga, nag-create ng ICI. Binigyan nyo ba ng kapangyarihan? Hindi. Binigyan nyo ba ng pondo? Hindi. Ginawa lang ninyong display yung ICI. Kaya nga nagre-resign yung mga commissioner doon Nag-resignan, isa na lang ang natira. Naawa na lang. Sabi niya, pag-iiwan ko pa to, wala na dito. Sasabihin ninyo, nagsimula ang presidente? Gago! Gusto nyo palang matanggal ang korupsyon, bakit pinirmahan niya yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas?
2026, inulit pa. Pinirma niya naman niya. Gago! Akala ko ba corruption? Anti-corruption ng yung amo mo? Ba't niya pinababayaan yung pinipirmahan yung budget? Gago! Punong-puno ng alokasyon pa rin yung budget na 2026. Bakit hindi niya tinanggal? Ang alam mo kung ano yung mga tinanggal niya? Yung mga budget na importante. Ang hindi niya tinanggal, budget ng DPWH. Gago! ng corruption. Labo, ano? Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Wala daw. So, yun. Wala daw Mary Grace Piatos. Kasinungalingan, Your Honor. Ang tawag doon pagka sa korte, ganyan, no? Objection, Your Honor, that's a lie. Bakit a lie? Anong a lie? Masakit, dede. Bakit yan lie? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit yan lie, ha? Chotomate. Ayan. Marcos admin propose 10.77 billion confidential intel funds for 2026. None for OBP. Wala sa OBP. Magkano? Ito, papakita natin, ha. Ayan. Yan po yung ipinasa. Broken down yan. Pangandaman said, the Office of the President will get the highest confidential intelligence fund allocation. Magkano? 4.5 billion. Andyan po si Maria Sawing Palad. Nandyan po si Mary Grace Piatos. Buti nga sa OBP meron pang Mary Grace Piatos eh. Diyan, ipaliwanag nyo nga kung saan napunta yan 4.5 billion. Billion yan, ha? Alam nyo ba kung gaano kalaki yung billion na yan? That's a 4,000 million. That's 4.5 billion. So 4,500 million yan. Ganyang kalaki yan. Confidential funds, intelligence funds ng presidente. Saan napupunta? Yan po ang Mary Grace Piatos ng Office of the President. Di ba pinagpipilitan ninyo yung Mary Grace Piatos na magkano lang yun? Half a billion ng OBP? Half a billion yun eh. So 500,000 million. Sorry. 500 million. Oh. Yan dun yung Mary Grace Piatos na sinasabi ninyo. Oh, tanong. Bakit ang Office of the President 4.5 billion? Saan napupunta yan? Kaninong Mary Grace Piatos yan? Alam ko na kung kanino. Kung ang OBP merong Mary Grace Piatos, ang Office of the President may Mary Juana. Maria Juana pala, hindi pala Mary. Maria Juana. Yan ang totoo. Mary Grace Piatos kayo, ha? Si Maria Juana. O si Mary Jane. Di ba? Pinagpipilitan ninyo eh. Gago! Oh. Sandali, chotomate. Ha? Chotomate ko dasay. Chotomate! Yan po ay 2026. Magkano yung 2025? Ayun. Yan naman yung sa 2025. 4.5 billion para na naman kay Mary Jane. Gago! Diba? Napunta kay Maria Juana yang 4.5 billion confidential funds ni BBM. Di umano, allegedly. Tama, mali. Diyan ba napunta yan? Diba? O, kala ninyo ha, mga gago kayo ha. Gago! Maria Piatos pala. O, at least yan. Tama, mali. Ayan ang problema sa inyo. Papakita ko ngayon sa inyo, meron ako nabuking. Mga ABS-CBN anchor. To be particular, yung kanilang radio station na DCMM. Ay, talagang antindi ng bitterness kay BP Sara Duterte. Gusto nyo makita? Nabuking ko ito.
Nung aking pinakikinggan, gigil na gigil sila. Pero syempre, hindi natin, kasi ang ABS-CBN nagka-copyright eh. Yung audio lang ipapakita natin at saka yung kanilang picture. Ha? Yung nag-i-interview na to, walang ibang ini-interview nila kung hindi si Datangman. Kilala niyo si Datangman? Sa Tagalog, si Boy Dila. Gago! Ini-interview nila si Boy Dila. At grabe yung mga reaction ng mga taga ABS-CBN, mga taga DCMM. Bitter na bitter. Tingnan ninyo, pakinggan. Hapon po, Kong Benny. Kong Benny! Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon sa inyo. Happy New Year uli. Happy New Year. Kong Ben! Kong Ben. Ayun, kasi close tayo eh. CGI just released a massive update. Ayan. Oo. Sige. Ayun, akala namin nag-close yung linya eh. Viber to, no? Viber. Ayan. Oo. Sige. Ayan, Kong Benny. Benny, sir. Ben Yes, ka, ma'am. Benny ako. Maan makapagal. Ito nga, ay sinasabi nga malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar rule sa February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinaghahandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. I mean, ang alam ko dyan, yung Makabayan Block will be the one to file the impeachment. Sila magpa-file ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko. Oo. Ay, Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Block yan, maaaring mga 6 sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration, congressman to support the impeachment. So paano ho yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun, Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, ang sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment so, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Sama ng loob ng babae, no? Wala na ba talagang pag-asa? Mahabol natin yan. Talaga kailangan habulin, ano? Diba? Kailangan talagang habulin. Alam mo, ano yan eh, yung bang, sabi ko nga we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung I don't know, when we get back to the Congress session, palagay ko mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. Kasi, pero at this point in time, hindi pa eh. pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niya dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Chis Escudero, iba na ngayon ang di ba? Iba na ngayon ang liderato? Maaari, iba na liderato, pero still, meron pa ring mga May doubt pa rin. supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Okay. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, anong mangyayari sa atin yan? We will just be, it's only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaari mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman tungkol dyan. Kong Ben, so malilinawan in the next weeks, no? Kung Yes. Talagang hindi sumusuko si ate. Malilinawan, ha? Kasi para sinasabi ni Boy Dila na sinasabi niya na wala mangyayari. Wala talaga mangyayari dito sa ano. Tapos parang pero wag ka parang hindi may baka naman. So sabi naman ng babae, malilinawan sila. Pero yun nga kasi parang ngayon pa lang ay yun nga yung pakiramdam na walang pag-asa. Pero hindi ba okay na mas kumbaga i-try pa din? Lalo Talaga ipagpipilit. Di ba mas okay na i-try pa rin kahit walang pag-asa? Kasi kailangan talaga siyang kasi baka mamaya hindi na kami talaga makabalik. Gago! Ay nako ate, alatang-alata ka. may support ng Oo. public. Oo, malaki yung support ng public diyan. Kasi hindi naman namatay yung hindi naman namatay Kong Benny, di ba yung Yan. yung We will see dahil meron yata silang Talagang
Pinagdidiinan pa nung isa. Hindi naman namatay yung issue, di ba? Yung issue na hindi pa. Kasi ang ano nila, ang lagi nilang packaging doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, hindi pa daw sinasagot yung confidential funds. Napaulit-ulit naman na sinabi ng COA, walang problema sa paggamit ng confidential funds. Ngayon, ang gusto ata nilang sabihin, ito yung pangalan na nakatanggap doon sa confidential funds, ito yung kanyang address, ito yung kanyang telepono. Kung hindi naman kayo mga gunggong din. Confidential nga eh. Nakita nyo yung sa PDEA, pag tumatanggap sila ng reward dahil meron silang tinuro, doon nga walang pangalan eh, nakatakip yung muka. Pwede nga kapwa nila PDEA lang yun eh. I mean, pwede ha, di ko sinasabing ganon. Pero yun, because they're protecting their identity. Ganon ba kayo katanga? Na gusto nyo pang malaman kung sino yung Maria, yung piatos-piatos na yun? Confidential nga eh, tanga ba kayo? Nagtatanong lang ako ha, kung tanga kayo o hindi. Confidential, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin. Confidential. Saan sa parte ng confidential lang pwede mong sabihin kung sino yung tao na yun na nakatanggap? One of the evidences that they will file, kasama yung testimony ni Madriaga. Kasi nga hindi Oo. naman na-absuelto dun sa... Oo, hindi naman Medyo, Hindi naman na-absuelto talagang ang init ng ulo ni Kuya. Dahil hindi ka medyo nagtuloy-tuloy. medyo matindi ang testimony ni Madriaga. Oh. Medyo matindi yun. Naks naman, medyo matindi yung testimony ni Madriaga na puro sabit ang karakter. Naging PSG daw. Ni hindi nga siya agent eh. Alam mo, ito mga to talagang mahina rin eh, no? Yung mga pinakita niyang ID, hindi organic yun. Ay, tanong, ito, para lang siya, kasi may mga pulpul din talaga eh. Tanungin niyo yung mga tunay na NBI. Alam nila yung tunay na NBI agent na abogado, di ba? May CPA, yung talagang lehitimo. Meron silang tinatawag na mga confidential agent or pinalitan dati, naging consultant. Ang tawag doon non-organic. Iba yung organic. Tapos ilalagay mo bilang PSG. Ilalagay mo bilang security ni Vice President Sara Duterte. Pangalawang pinakamataas na posisyon. Maglalagay ka? Anong kabubuhan naman yan? Ano ibig ko sabihin? Yung background niya, hindi sapat para maging isang PSG o security ng Vice President. Nakita nyo, protective agent. Alam niyo ibig sabihin ng protective agent? Huwag nga kayong tanga, alam niyo yan eh. Ang protective agent ni hindi nga naging parte ng PSPG. O yung tunay na talagang organic member of the PNP that protects politicians and VIPs. Sila po'y protective agent. Ito'y parang security guard. Hindi ko nilalang ang security guard ha. Ibig ko sabihin, merong police, nagbabantay sa community. Merong security guard, nagbabantay dun sa kumpanya. Pero yung mga security guard na yun, even if dumadaan yun, dun sa SOSA, SOSA, yung parang nag-oversee na PNP, kahit dumadaan yun, hindi po sila organic member of the PNP. Ganon din po ang protective agent. Ito naman, yung PSPG, which is the organic member of the PNP, at ang protective agent parang security agency na kung saan nag-outsource from sa labas para yung mga hindi na-a-approvean doon pupunta at yun, private yun, binabayaran yun. Ang ina naman eh. Nakakabobo. Sorry nakakabobo lang eh. Ano ibig ko lang sabihin? Hindi ko nilalang lang yung mga protective agent Yan po ay dumaan sa training din po. Ang sinasabi ko lang, hindi yan sapat para ikaw ay ma-detail sa presidente. Sa vice president. Sorry naman. Gusto ko na si presidente. Hindi ho yun sapat na kwalifikasyon para ilagay ka sa vice president. Tapos yung sinasabi ninyong membro siya noon, siya po ay wanted. Ano ba? Tapos sasabihin ninyo, credible yan tao na yan? Anong kabobohan yan? Sir, mga ma'am. Kaya palagay ko, makikita rin ng ating mga kapwa congressman yan. Ako,
I'm thinking no kung anong magiging stand ko tungkol diyan. I really would like ako personally speaking kung talagang merong overwhelming evidence to warrant the case, why not? Hindi naman tinatabangan ng interes ang Congress kay Madriaga. Hindi naman. Sa amin, ako personally speaking, I think yung testimony ni Madriaga is quite strong. Pero strong. posible bang Quite strong. magpabukas kayo ng House inquiry dito sa mga aligasyon ni Madriaga? Anong komite papatak? Oo. Kung sakasakali? Maaari, it might be, no? That will, hindi ko alam if that will fall under the good government or public order. Oo. Sa tingin nyo po, harap na kaya ang pangalawang Pangulo? Kasi naalala ko nun, dismayado rin kayo nun dahil nga ilang beses nang tumatakbo yung Committee on Good Government and Public Accountability at hindi siya uma-attend. Ikaw lang ang kasawa-sawa. Ako, sa palagay ko, I don't think that the Vice President will face the hearing. Palagay ko, hindi na siya pupunta yan. Nawala She does not actually respect the mandate of Congress. Oo. Nawala tuloy yung sinasabi niya na di ba, Kong Benny? Gusto niya bloody. Oo. Wala naman. Ni patak, ni gamugong patak ng dugo, wala tayong nakita. Wala. Pambira. Ba't naman gusto niya maging bloody pambira Hindi ba sabi niya? Yeah, sinabi niya, oo. I do not even know the meaning of sinabi niyang bloody. Oo nga eh. Etong mga to nagsusubok maging maging katawa-tawa pero hindi sila nakakatawa. Ewan ko pinipilit nila pinipilit nilang matawa pero hindi naman sila nakakatawa. Ano? Saan tayo mapunta? Kong Benny. Oo nga. Kasi the thing is, na-overwhelm kasi ito ng mga corruption on the flood control project. Yun ang problema. So yung binabalik Talagang atat na atat sila doon na i-push yung impeachment. Halatang halata itong mga media na to. Pinagpala kaya ito ni Romualdez? Kayo mga media kayo, pinagpala ba kay ni Romualdez? Nagtatanong lang po ako mo sa amin, parang tantamount to saying na wala tayong aasang impeachment this year, ganun ba? While we would like to actually tinan natin maigi kung ano mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion, pero bakit binabayaan natin yung flood control projects na bilyon-bilyong ang halaga? Ilang mga Yun ang problema dyan. Ilang mga congressman na yung naringgan mo o nakita mo nung parang tinatabangan dyan? May mga ilan na I mean, kasi alam mo, the thing is, alam mo naman ang Congress ngayon, they work through the leadership to the political parties, no? At makikita mo naman kung walang masyadong support sa political parties, you would know that the congressman that belong to political parties would not in any way support it. Painumin nyo kaya yung mga yan na pinigang ng aligatong. Kayo, painumin kaya kayo ng katas ng ampalaya? Puro kayo